So hi guys, I'm Lou and welcome to Lou's Green Live. So since matagal akong hindi naka-post sa aking YouTube channel, I'm going to check if what happened sa aking garden. So without further ado, let's get started. So guys, let's start from here. So as you can see, yung aking tarragon is hindi naman sila namatay and they are doing just fine. And over here, kung mapansin nyo, marami ng I don't know kung ano tong mga halaman na ito. Para siyang pansies. Pero nasa family siya siguro ng pansies. So ayan na, dumami na sila ng dumami. And in this part, yung lagyan ko ng lavender is ang nandito na is the marigold and the patchouli and the pansies. Parang pansies siya. And dito sa part na to guys, nung pag-uwi ko dito last time is nagtanim ako ng citronella. So ayan na yung citronella, and dito sa part na yun is the basil. Ito yung mga nag-basil doon sa last na post ko. Ayan na yung basil. As you can see, maganda na siya. And dito naman sa part na to is nagtanim ako ng gardenia. Kung mapapansin nyo, ayan yung gardenia. And marami na rin siyang mga pansies dito sa part na to. Hanggang dito. And ito yung aking spearmint. As you can see, my spearmint is doing just fine, but merong mga namatay and meron ding namang nabuhay. And dito is masyado na siyang damo, and dito sa part na to is madamo again. And dito is my chrysanthemum. As you can see, kahit hindi siya naalagaan, meron pa rin akong chrysanthemum dito sa part na to. And my roses over here and the marigold. Since lagay ako ng mga seeds, eto na yung marigold. Lumaki na siya after ilang months. So ayan na siya. Meron na siyang bulaklak. At etong sa part na to is meron na rin. So my Aztec is doing just fine. And yun, ayan, marami ng puro pansis, parang pansis siya, pero hindi ko alam kung ano yung mga yan. So dito naman sa part na to is my Italian oregano. As you can see, my Italian oregano is not doing well kasi medyo naninilaw siya. As you can see, ayan na, yan siya, oh. Pero at least guys, hindi naman siya masyadong nanghihina. Okay lang yan. Pero yung niya, yung pot niya is it's completely dried out. So ayan siya. Pero okay lang yan kasi the Italian oregano can thrive with or without water in a short period of time, of course. So eto naman guys, dito sa part nito is my stevia. As you can see, eto yung stevia. And ayan, tatanggalin natin yung mga last week nung paglagay ko dito ng fertilizer is hindi pa ito masyadong marami. And since nilagyan ko na siya, medyo dumami, pero parang naagaw siya nung ibang halaman. So kailangan nating tanggalin. So ito na yung stevia ko, and ayan siya, medyo maliit siya and medyo dry, pero okay lang yan kasi nasa partially shaded area naman sila lahat. And ito yung kakalagay ko lang ngayon na fertilizer dito sa part na to is ito yung rosemary. As you can see, yung rosemary, since nasa partially shaded area siya, hindi siya masyadong maganda. Medyo parang nagiging dry yung ibang mga niya, yung ibang leaves niya. And dito naman sa part na ito is my lavender. Ito yung tinanim ko nung last week. Pero guys, hindi ako nag-cover kasi medyo busy and marami akong side task. So hindi ako nakapag-cover. So ayan na yung aking basil, lavender. The Lavandula X Intermediate Lavender. So dito naman guys sa part na to is my epazote. My epazote is not doing well kasi eto yun guys, meron siyang namatay na
mother plant. Ito yung mother plant niya. So ito yung natira dito sa part na to is pinutol ko siya. Ayan o. Kung mapapansin nyo guys, ayan yung ano niya, part na nawala. Pinutol ko siya kasi parang baka ma-penetrate yung ibang part, eh mamatay din itong isang ito. So ngayon pa lang is pinutol ko na siya. I decided to trim down the other part nang sa ganun hindi kumanap yung virus. I don't know what happened, pero parang ano siya, nagkaroon siya ng disease. So ayan guys, and in this part is my Swiss mint. So last week tig trim ko siya. So ito yung nangyari, medyo pangit pa siya ngayon at kakalagay ko lang ngayon ng fertilizer. As you can see, ayan, ito guys, this is matagal na tong fertilizer, so hindi na siya harmful sa halaman kasi hindi na siya mainit. So matagal ko na yan nakapreserve doon sa may ilalim ng bahay ng manok. So eto naman guys, dito sa part na to is hindi ko guys alam kung ano ang pangalan nito. So as you can see, hindi naman ako mahilig sa flowering plants kasi itong plants na to is parang wala naman siyang medicinal use. I love taking care of plants, yung mga flowering plants, lalo na kapag may medicinal use siya. So ito, hindi naman ako, I'm not a fan of this, pero nilagyan ko din siya. So ito yung guys, mga basil ko din na iba. So ayan, as you can see, maganda na rin siya. And ito yung aking country borage. As you can see, yung country borage ko doon sa last na post ko is maliit pa siya. So ayan na siya ngayon guys. Kung mapansin nyo, malaki na siya. So ayan. And in this part is my curry tree. I'm going to make a full video of the curry tree, the plants that what is the health benefits of the curry tree and the parts that you can use when it comes to treatment. So ayan guys, yung aking curry tree, kung mapapansin nyo, malaki na rin siya. And in this part naman is my this is my sawtooth coriander. So nilagay ko siya guys sa parang ganito kalaking bag, nang sa ganon lumago siya ng maayos. So kung mapapansin nyo guys, malaki na yung ano niya, stem niya. Dito sa part na to is marami na siyang bulaklak and seeds. So eto na yung naging dry niyang ano, yung other part is dry na, and meron akong nag-gather na seeds at nilagay ko dito sa ilalim ng curry tree. So as you can see, meron maliit dyan, oh. Ayun guys, oh. Maliit siya. Tapos eto yung isa. Ayan. So mapaparami ko yung mga sawtooth coriander ko. And in this part naman is my Italian oregano. Pangit na rin sila, pero okay lang yan kasi ayusin natin yan. So eto guys, yung aking marigold or the Aztec, and yung aking periwinkle is nagiging ano na siya, dry, parang pale yellow na yung kulay niya. But over here is my basil. Oh, so as you can see, this is the sweet basil. So maganda yung kinalabasan ng aking basil dito sa part na to. So ayan siya guys, marami, it attracts a lot of pollinator. So I decided to put two sweet basil over here. And in this part naman, ayan, may dragonfly guys. Oh, ayan, may dragonfly. So para sa akin, kahit ganito siya, maraming damo, there is life over here kasi maraming mga flies dito and insects. So guys, eto naman yung isa. This is my spear. I know this is my mint, my choco mint. I know, hindi ko alam kung anong name na to. Please let me know guys. Purple yung flower niya, and ayan siya yung itsura niya. Spearmint yung tawag nila, or I don't know. Ay, yung spearmint nandun, white yung flower nito, pero ito purple. Just let me know kung ano yung name nito.
So ito siya, medyo it's completely dried out. And over here naman is my Lavangela X Intermedia. So as you can see, meron din siyang mga small na mga shoots dito sa part na to kung saan saan. Kasi kailangan nyo lang siyang i-trim nang sa ganon. Meron mga lumabas dyan na maraming mga baby lavender. So eto naman guys, since hindi ko siya nabigyan ng panahon dito sa part na to, yung shoots or the runners ng strawberry is pumunta dito sa lavender ko. Okay lang naman yun. Nang sa ganun mamunga siya dyan sa part na yan kasi napakalaki naman ng space ng lavender. And eto yung katabi niyang lavender is completely dried out. So ayan, so ayusin natin yan. Ayan yung mga leaves niya guys, parang haggard na siya. Eto naman yung aking isa pang flower, okay lang yan. And ito yung aking holy basil or the Krishna Tulsi basil. So as you can see, medyo mahina na rin siya, medyo hindi na siya maganda, pero mabango yan guys. Don't mess with this plant kasi mabango ito. It has a lot of medicinal use, so never judge that plant. So in this part naman guys is my patchouli, and this is my baby chili. I don't know kung ano pangalan nila, pero ito guys yung variety niya, yung may purple and may red. So ito guys yung basil, kung iba yung mga lemon basil, ayan. So ito yung rosemary ko din, kakalagay ko lang ng fertilizer ngayon lang. And in this part naman, yung lavender ko na nasa pot, I grow this through cuttings, pero mas nauna ito compared doon sa nauna kong lavender na nasa pot. So ayan, tatlo siya guys. So kung mapapansin nyo, lahat na siya is very alive. And dito naman guys is my spearmint and my garden mint. Ito yung guys, kung mapapansin nyo doon sa last na post ko rin, medyo sabay ko siyang tinanim. So yan yung nangyari. Kaya kung mapapansin nyo, marami na rin siya. And in this part is my basil, my sweet basil. Ayan, ayan. So guys, ayan no, kung makikita nyo, napakaganda na ng basil. The basil plants loves a partially shaded area. So kung mapapansin nyo, maganda siya kahit napabayaan ko siya kasi it thrives kahit nasa partially shaded area lang siya. So dito naman sa ilalim ng basil is my oyster plant. Malapit na mamulaklak yung oyster plant ko. So ayan siya guys. And my beetle leaf knot is not doing well. Ayan, so ayan na yung guys, garden ko. Pangit na siya ngayon. But fear not guys, because gagawa ako ng paraan para maayos ito. I'm going to mend everything nang sa ganon maging maganda at maaliwalas, kagaya nung before na garden na kung makikita nyo doon sa mga last na upload ko. So that's all for today. I hope you like this video, and sana nagustuhan nyo, and sana magkaroon ako pa ng maraming time nang sa ganun mabigyan ko siya ng oras, kasi I have a lot of side tasks. So wish me luck nang sa ganun maging maayos ang aking garden. Ayan siya guys. Ayan. And that's all for today's guys. I hope all is well with you and your family. And good luck in the garden. Keep in touch.